May mga desisyon tayong ginagawa na hindi natin kailanman inakala at minsan sa ngalan ng pamilya, kaya nating lunukin ang pride, ang takot at ang sarili nating dangal. Gaya ng ginawa ko para sa tatay kong halos mawalan ng trabaho. Hi Pocoyo, itago mo na lang ako sa pangalang Jessa, 20 years old at taga Marikina. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang ikwento to, pero ilang gabi na akong hindi mapakali. Baka sakaling gumaan ang loob ko kapag naisulat ko na. Graduate ako ng business course at ngayon assistant admin ako sa isang private company. Hindi kalakihan ng sahod pero sapat para makatulong sa pamilya. Pero ang totoo, hindi ako ang tunay na dahilan kung bakit ako kumapit sa trabahong to, kundi ang tatay ko. Ang tatay ko, 56 years old, factory worker sa parehong kumpanyang pinagtatrabuhan ko. Doon siya halos tumanda. Lahat ng pawis at pagod niya, iniukol niya sa amin. Hindi siya madaldal, pero alam kong lahat ng ginagawa niya ay para sa amin, lalo na para sa kinabukasan ko. Hanggang sa dumating ang isang balita na gumulo sa mundo namin. May restructuring raw sa department ng matrabahador. Maraming matatanda at matatagal ng empleyado ang posibleng mawala sa serbisyo, kasama ang tatay ko. Wala raw choice ang kumpanya dahil kailangan magtipid at magpalit ng mas batang workforce. Alam kong sobrang masasaktan ng tatay ko kapag nawala pa tong trabaho niya. Ito na lang ang tanging pinangahawakan niya matapos mawala ang nanay namin. 2 taon na ang nakalilipas. Kaya kahit hindi ko galing makialam sa trabaho ng iba, lumapit ako sa boss namin. Pangalanan na lang natin siyang Sir Rick, 40s, mataas ang posisyon at kilala sa pagiging istrikto. Pinuntahan ko siya sa opisina niya, dala ang kaba at halos hindi ko may galaw ang mga kamay ko sa sobrang lamig ng palad. Sabi ko, "Sir, pwede po ba tayong mag-usap tungkol po sa tatay ko?" Napatingin siya sa akin at tumango. Pinagdasal ko na sana maawa siya, na sana maramdaman niya yung takot ko bilang anak. Pero imbis na makinig, ngumiti siya, ngiti na hindi ko malilimutan. Sabi niya, "Alam mo naman siguro Jessa na hindi madaling humiling, lalo na kung wala kang maiaalok na kapalit." Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin hanggang sa unti-unti niyang ikinilos ang katawan niya papalapit sa akin. Doon ko na-realize hindi lang usap ang gusto niya. Tinigasan ako ng tuhod, parang biglang nawalang lakas ko. Pero inisip ko ang tatay ko, yung mukha niya kapag umuwi siya ng pagod, yung pagmamakaawa niya dati na sana raw makahanap ako ng maayos na trabaho. Tumulo na lang ang luha ko nang marinig ko ang sarili kong nagsalita. Kahit anong gusto niyo, gagawin ko. Huwag niyo lang pong tanggalin si Papa. Hindi ko alam kung paano ko nagawang lumuhod sa harapan niya, hindi bilang empleyado, kundi bilang anak na desperadong iligtas ang ama niya mula sa pagkakawala ng kabuhayan. Hindi ko ikukwento ang buong nangyari pagkatapos, pero ang sigurado, hindi na ako ang dating Jessa pagkatapos ng gabing yun. Paglabas ko sa opisina niya, tinawag niya ako. "Sabihin mo sa tatay mo, safe na siya. Effective next week. Hindi na siya kasali sa listahan." Ngumiti siya, pero ako, walang kahit anong sayang naramdaman ko. Hanggang ngayon, wala pa ring alam ang tatay ko. Baka mabasag siya kapag nalaman niya kung anong ginawa ng anak niya para sa kanya, at baka mawalan siya ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, pero alam ko kung bakit ko yun ginawa dahil mahal ko ang tatay ko. At sa mundo ngayon, minsan ang pagmamahal ay may kaakibat na sakripisyong hindi kailanman masusukat.